Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Araling Panlipunan, Grade 6, Term 1, Examination Reviewer. Panuto. Basahin ang bawat pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Number 1. Kailan itinatag ni Andres Bonifacio at iba pang kasapi ang Katipunan? A. Hulyo 7, 1892. B. Agosto 26, 1896. C. Hunyo 12, 1898. Or D. Enero 23, 1899. At ang tamang sagot ay letter A. Number 2, aling pangyayari ang kinikilalang hudyat ng pagsisimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya? A. Kasunduan sa Biak na Bato. B. Kongreso ng Malolos. C. Sigaw sa Pugadlawin. Or D. Labanan sa Look ng Maynila. At ang tamang sagot ay letter C. Number 3, gumagawa ang isang mag-aaral ng chart na sanhi, pangyayari o bunga tungkol sa pagsisimula ng himagsikang Pilipino. Aling pares ang tama niyang ilalagay? A. Pagbuo ng Kongreso ng Malolos, pagkatatag ng Katipunan. B. Pagbabalik ni Aguinaldo mula Hong Kong, sigaw sa Pugadlawin. C. Kasunduan sa Biak na Bato, pagkakatuklas sa Katipunan. O D. Pagkakatuklas sa Katipunan at patuloy na pang-aapi, hayagang pag-aaklas ng mga Katipunero. At ang tamang sagot ay letter D. Number 4, anong kasunduan ang naging dahilan ng pagpunta ni Emilio Aguinaldo at iba pang leader ng himagsikan sa Hong Kong noong Disyembre 1897? A. Kasunduan sa Paris. B. Kasunduan sa Biak na Bato. C. Kasunduang Bates. O D. Kasunduan sa Tejeros. At ang tamang sagot ay letter B. Number 5, bakit hindi tuluyang natapos ng kasunduan sa Biak na Bato ang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa Espanya? A. Kinilala agad ng Espanya ang kasarinlan ng Pilipinas. B. Hindi umalis patungong Hong Kong ang mga revolusyonaryo. C. Natapos na ang lahat ng kilusang revolusyonaryo sa mga lalawigan. O D. Hindi lubos na natupad ang mga ipinangakong reforma kaya nagpatuloy ang paglaban. At ang tamang sagot ay letter D. Number 6. Gagawa ang klase ng maikling presentasyon tungkol sa pagpapatuloy ng himagsikang Pilipino hanggang 1898. Aling plano ang pinakamainam? A. Ayusin ang mga tauhan ayon sa apelyido at ilista lamang ang kanilang kapanganakan. B. Ayusin ang mahahalagang pangyayari at ipaliwanag kung paano humantong ang mga ito sa muling pagsigla ng himagsikan. C. Piliin lamang ang mga petsa ng labanan at ilagay ang mga ito nang walang paliwanag. O D. Talakayin lamang ang deklarasyon ng kasarinlan at huwag iugnay ang mga naunang pangyayari.
At ang tamang sagot ay letter B. Number 7. Saan idiniklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898? A. Kawit, Cavite, B. Malolos, Bulacan, C. Tondo, Maynila, o D. Biak na Bato, Bulacan. Number 8, isaalang-alang ang mga pangyayaring ito. Pagdeklara ng kasarinlan, pagpupulong ng Kongreso ng Malolos, pagpapatibay ng konstitusyon ng Malolos, at pagkakatatag ng unang republika. Ano ang pinakamahalagang ugnayan ng mga pangyayaring ito? A. Naganap ang lahat ng hakbang sa iisang araw. B. Pinawalang bisa ng Kongreso ang deklarasyon ng kasarinlan. C. Ibinalik ng konstitusyon ang pamamahala sa Espanya. O D. Naging magkakasunod na hakbang ang mga ito tungo sa sariling pamahalaan. At ang tamang sagot ay letter D. Number 9, sino sa mga sumusunod na kababaihan ang naging kilala sa pamumuno at aktwal na pagkikidigma sa himagsikang Pilipino? A. Melchor Aquino, B. Gregoria de Jesus, C. Teresa Magbanua, o D. Liceria de Villavicencio. At ang tamang sagot ay letter C. Number 10. Ano ang pangunahing kahulugan ng imperialismo? A. Pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa sa ibang lupain. B. Malayang palitan ng kultura na walang layuning makontrol. C. Pagkakaroon ng pantay na kapangyarihan ng lahat ng bansa. O D. Pag-iwas ng isang bansa sa anumang ugnayan sa ibang bansa. At ang tamang sagot ay letter A. Number 11, lalagyan ng isang mag-aaral ng wastong label ang mapa upang ipakita na naganap ang paglaban sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Aling pangkat ng label ang tama? At ang tamang sagot ay letter B. Number 12. Nais patunayan ng isang mag-aaral na nagpatuloy ang paglaban ng mga Pilipino kahit nadakip na si Emilio Aguinaldo noong Marso 1901. Aling pangyayari ang pinakamainam niyang gamitin bilang patunay? A. Pagkakatatag ng Katipunan noong 1892. B. Pagdeklara ng kasarinlan noong 1898. C. Tagumpay sa Balangiga noong Setyembre 1901, or D. Kasunduan sa Biak na Bato noong 1897. At ang tamang sagot ay letter C. Number 13. Naganap ang paglaban sa Batangas, Samar, Iloilo, Bicol at iba pang bahagi ng bansa. Ano ang pinakamahalagang ipinakikita ng pagkakalat ng mga labanang ito? A. Ang paglaban ay kinasangkutan ng iba't ibang rehiyon at pangkat ng mga Pilipino. B. Sa Maynila lamang nakasalalay ang pagpapatuloy ng digmaan. C. Iisang pinuno lamang ang namamahala sa lahat ng paglaban. O D. Natapos ang paglaban nang mawala ang sentral na pamahalaan.
At ang tamang sagot ay letter A. Number 14. Sinabi ng isang mag-aaral, nang madakip si Aguinaldo, tuluyan nang natapos agad ang paglaban ng mga Pilipino. Aling ebidensya ang pinakamahusay na gamitin upang suriin ang pahayag? A. Naganap ang sigaw sa Pugad Lawin noong panahon ng Espanya. B. Naiproklama ang kasarinlan bago nagsimula ang digmaan. C. Naganap ang kasunduang Bates bago nadakip si Aguinaldo. D. Nagpatuloy ang mga laban kabilang ang Balangiga at paglaban sa iba pang rehiyon. At ang tamang sagot ay letter D. Number 15. Alin ang pinakamahusay na paghatol sa pahayag na ang digmaang Pilipino-Amerikano ay pakikibaka lamang ng ilang kilalang pambansang pinuno? A. Tama, sapagkat walang paglaban sa labas ng Luzon. B. Hindi sapat ang pahayag dahil lumahok din ang mga leader, mandirigma, kababaihan at pamayanan mula sa iba't ibang rehiyon. C. Tama sapagkat tanging pamahalaang sentral ang nakipaglaban. O D. Hindi ito masusuri dahil walang kaugnayan ang mga rehiyon sa digmaan. At ang tamang sagot ay letter B. 16. Isaalang-alang ang mga pangyayaring ito: unang putok sa Santa Mesa, kasunduang Bates, pasong tirad, pagdakip kay Aguinaldo, at Balangiga. Aling konklusyon ang pinakamahusay na sinusuportahan ng mga ito? A. Iisang labanan lamang ang nagpasya sa buong digmaan. B. Walang pagbabago sa paraan ng pakikibaka sa buong panahon. C. Ang digmaan ay binubuo ng magkakaugnay na pangyayaring militar, pampolitiko, at panrehiyon na nagpatuloy sa paglipas ng panahon. O D. Natapos ang digmaan bago pa nagkaroon ng paglaban sa mga lalawigan. At ang tamang sagot ay letter C. Number 17. Gagawa ang isang pangkat ng presentasyong pinamagatang Pagpupunyagi ng mga Pilipino sa digmaang Pilipino-Amerikano. Aling plano ang pinakamainam? A. Bumuo ng malinaw na thesis, ayusin ang mahalagang pangyayari, ipakita ang sanhi at bunga, at gumamit ng ebidensya mula sa iba't ibang rehiyon at Pilipinong lumalaban. B. Ilista lamang ang lahat ng petsang natatandaan at huwag ipaliwanag ang ugnayan ng mga ito. C. Ituon lamang ang presentasyon sa isang tao at alisin ang mga pangyayari sa ibang rehiyon. O D. Maglagay ng maraming larawan ngunit huwag tukuyin kung anong pangyayari ang ipinakikita ng mga ito. At ang tamang sagot ay letter A. Number 18. Sino ang itinalagang unang gobernador militar ng mga Amerikano sa Pilipinas? A. Henry Wesley Merritt. B. Elwell S. Otis. C. John Bates. O D. George Dewey. At ang sagot ay letter A. Number 19. Aling batas noong 1901 ang nagpataw ng mabigat na parusa sa mga Pilipino na ngampanya para sa kalayaan mula sa Estados Unidos? A. Batas sa Watawat. B. Batas sa Sedisyon. C. Batas sa Rekonsentrasyon. O D. Batas sa Brigandage. .
ang tamang sagot ay letter B. Number 20, ano ang tawag sa mga gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas sakay ng Usat Tomas? A. Pensionado, B. Insulares, C. Ilustrado, o D. Thomasites? At ang tamang sagot ay letter D. 21. Bakit itinuturing na motibong pang-ekonomiya ng imperialismo ang paghahanap ng pamilihan at hilaw na materyales? A. Dahil pangunahing layunin nito ang pagpapalaganap ng relihiyon. B. Dahil layunin nitong mabawasan ang pagkikipagkalakalan sa ibang bansa. C. Dahil makatutulong ang mga ito sa pagpapalawak ng kalakalan at kapangyarihang pang-ekonomiya. O D. Dahil pinipigilan nito ang paggamit ng anumang likas na yaman ng isang bansa. At ang tamang sagot ay letter C. 22. Sa kasunduan sa Paris, napunta sa Estados Unidos ang kontrol sa Pilipinas mula sa Espanya. Ngunit hindi nakibahagi ang mga Pilipino sa pagpapasya. Aling paliwanag ang pinakamainam na paglalapat ng konsepto ng imperialismo sa pangyayaring ito? A. Pantay na alyansa ito ng tatlong bansang kusang nagbahagi ng kapangyarihan. B. Nagpalawak ng kontrol ang isang makapangyarihang bansa sa teritoryong hindi ganap na nakapagpasya para sa sarili. C. Ipinakita nito na agad nang kinilala ang ganap na kasarinlan ng Pilipinas. O D. Pinatunayan nitong tuluyang natapos ang lahat ng dayuhang kapangyarihan sa Pilipinas. At ang tamang sagot ay letter B. 23. Sino ang Amerikanong sundalong nagpaputok sa mga Pilipino sa Santa Mesa noong Pebrero 4, 1899? A. Elwell S. Otis, B. John Bates, C. Henry Lawton, or D. William Grayson? At ang tamang sagot ay letter D. 24. Aling Pilipinong general ang namuno sa pagtatanggol sa Pasong Tirad? A. Miguel Malvar, B. Gregorio del Pilar, C. Vicente Lucban, or D. Emilio Aguinaldo? At ang tamang sagot ay letter B. 25. Saan nadakip si Emilio Aguinaldo noong Marso 1901? A. Balangiga, Samar, B. Kawit, Cavite, C. Palanan, Isabela, or D. Hulu, Sulu? At ang tamang sagot ay letter C. 26. Bakit mahalaga sa kasaysayan ang putukan sa Santa Mesa noong Pebrero 4, 1899? A. Mula sa umiiral na tensyon na uwi ito sa hayagang digmaan ng mga Pilipino at Amerikano. B. Dahil dito ay agad natapos ang digmaan at umalis ang mga Amerikano. C. Dahil dito ay muling ibinalik ng Estados Unidos ang Pilipinas sa Espanya. O D. Dahil dito ay agad na kinilala ng Estados Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas.
27. Paano nakatulong ang kasunduang Bates sa layunin ng Estados Unidos na palawakin ang kapangyarihan nito sa Pilipinas? A. Agad nitong kinilala ang ganap na kasarinlan ng buong Pilipinas. B. Pinilit nitong ibalik ang Mindanao at Sulu sa pamamahala ng Espanya. C. Nakatulong itong mabawasan ang balakid sa pananakop habang pinalalawak ng Estados Unidos ang kontrol nito. O D. Tuluyan nitong pinahinto ang lahat ng pakikibakang Pilipino sa buong kapuluan. At ang tamang sagot ay letter C. 28. Bakit mahalaga ang pagtatanggol ni Gregorio del Pilar sa pasong tirad kahit nanaig ang puwersang Amerikano? A. Nakatulong itong maantala ang mga Amerikano habang nailalayo si Aguinaldo sa panganib. B. Dito unang naitatag ang unang republika ng Pilipinas. C. Dito tuluyang natapos ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas. O D. Ito ang naging dahilan sa pagsabog ng USS Maine sa Cuba. At ang tamang sagot ay letter A. 29. Inaayos ng isang mag-aaral ang timeline na ito. Agosto 20, 1899, kasunduang Bates. Marso 23, 1901, pagtakip kay Aguinaldo. Aling pangyayari ang dapat ilagay sa patlang? A. Unang putok sa Santa Mesa. B. Deklarasyon ng Kasarinlan. C. Labanan sa Look ng Maynila. O D. Labanan sa Pasong Tirad. At ang tamang sagot ay letter D. 30. Bakit hindi nangangahulugang ganap ng malaya ang Pilipinas nang palitan ang pamahalaang militar ng pamahalaang sibil? A. Nagbago ang anyo ng pamamahala ngunit nanatili ang kapangyarihang kolonyal ng Estados Unidos. B. Ibinalik agad ang kapangyarihan sa pamahalaang Espanyol. C. Nawalan ng anumang pamahalaan ang Pilipinas. O D. Ipinasa agad sa mga Pilipino ang lahat ng kapangyarihan. At ang sagot ay letter A. 31. Ano ang pangunahing layunin ng patakarang pangsipikasyon? A. Palawakin ang kalayaan sa pagpapahayag ng nasyonalismo. B. Ibigay agad ang ganap na kasarinlan sa Pilipinas. C. Wakasan ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan. O D. Supilin ang paglaban at mapanatili ang kontrol ng pamahalaang kolonyal. At ang tamang sagot ay letter D. 32. Bakit maaring ituring na bahagi ng kooptasyon ang pagsasama ng mga Pilipino sa mga institusyong kolonyal? A. Dahil layunin nitong alisin ang lahat ng Pilipino sa mga institusyon. B. Dahil hinihikayat nitong makibahagi ang mga Pilipino sa mga sistemang itinayo ng pamahalaang Amerikano. C. Dahil nangangahulugang itong agarang pagtatapos ng pamahalang Amerikano. O D. Dahil nakatuon lamang ito sa armadong pakikidigma. At ang tamang sagot ay letter B. 33.
Isang Pilipino ang pinarusahan dahil hayagan niyang itinaguyod ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Aling patakaran ang pinakatumutugma sa sitwasyon? A. Batas Rekonsentrasyon, B. Batas Watawat, C. Batas Sedisyon, or D. Susog-Spooner. At ang tamang sagot ay letter C. 34. Inilipat ng sapilitan ang mga mamamayan sa mga itinakdang kabayanan o zona upang madaling makontrol ang isang lugar. Aling patakaran ang inilalarawan? A. Batas sa Rekonsentrasyon, B. Batas sa Sedisyon, C. Batas sa Watawat, or D. Susog-Spooner. Nagbukas ang pamahalaang Amerikano ng mga pampublikong paaralan, gumamit ng Ingles sa pagtuturo at isinama ang mga Pilipino sa mga bagong institusyon. Sa ang pamamaraan, imperialista pinakamainam iugnay ang sitwasyon. A. Armadong revolusyon, B. Paghiwalay sa lipunan, C. Pagwawakas ng kolonyalismo, or D. Kooptasyon at pagbabagong panlipunan. At ang tamang sagot ay letter D. 36. Aling paghahambing sa pamahalaang militar at pamahalaang sibil ang pinakatama? A. Ang militar lamang ang nasa ilalim ng kapangyarihang Amerikano, malaya na ang sibil. B. Magkaiba ang balangkas at saklaw ng kapangyarihan, ngunit kapwa ginamit upang mapatatag ang pamahalaang Amerikano. C. Magkapareho ang lahat ng tungkulin at walang anumang pagbabago sa estruktura. O D. Ang pamahalaang sibil ay nagbalik sa kapangyarihan ng Espanya. At ang tamang sagot ay letter B. 37. Lumuwag ang pagdaloy ng mga produktong Amerikano sa Pilipinas, habang lumalaganap din ang pagkiling sa dayuhang wika, produkto at kultura. Ano ang ugnayang pinakamainam na makikita rito? A. Walang kaugnayan ang kalakalan at kultura sa imperialismo. B. Maaaring sabay na palawakin ang mga pagbabagong pang-ekonomiya at pang-kultura ang impluwensya ng isang kolonyal na kapangyarihan. C. Ang pagdami ng produkto ay otomatikong nagwakas sa kolonyal na impluwensya. O D. Ang pagbabago sa kultura ay nangyayari lamang kapag walang ugnayang pang-ekonomiya. At ang tamang sagot ay letter B. 38. Sinabi ng isang mag-aaral, mabuti lamang ang lahat ng pagbabagong ginawa ng mga Amerikano dahil nagkaroon ng paaralan, serbisyong pangkalusugan at transportasyon. Aling pagsusuri ang pinakamainam? A. Tama ang pahayag dahil walang anumang epekto ang mga pagbabago sa kapangyarihang kolonyal. B. Tama ang pahayag dahil otomatikong nangangahulugan ng kasarinlan ang pagkakaroon ng serbisyo. C. Kulang ang pahayag dahil dapat timbangin ang mga pakinabang, layuning kolonyal at pangmatagalang epekto nito sa kontrol at kulturang Pilipino. O D. Mali ang pahayag dahil walang anumang serbisyong naitatag noong panahon ng Amerikano.
At ang tamang sagot ay letter C. 39. Gagawa ang klase ng mapa ng imperialistang pamamaraan. Aling balangkas ang pinakamainam upang makabuo ng malinaw at kompletong pagsusuri? A. Pangalan ng tao, petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan. B. Pamagat, larawan, dekorasyon, kulay. C. Batas, taon lamang, pangalan ng gumawa. O D. Pamamaraan, ebidensya, layunin, agarang epekto, pangmatagalang epekto o tugon ng mga Pilipino. At ang tamang sagot ay letter D. 40. Naghahanda ang isang pangkat ng pangwakas na presentasyon tungkol sa imperialismong Amerikano. Aling thesis ang pinakamainam nilang buuin bilang gabay? A. Iisang batas lamang ang ginamit ng Estados Unidos upang pamahalaan ang Pilipinas. B. Gumamit ang Estados Unidos ng magkakaugnay na paraang pampolitika, mapanutil, panlipunan, pang-ekonomiya at pang-kultura na nagdulot ng mga pagkakataon ngunit nagpatibay rin sa kolonyal na impluwensya at kontrol. C. Walang kaugnay ang edukasyon, kalakalan at kultura sa pamahalaang Amerikano. O D. Ang paglipat sa pamahalaang sibil ang tuluyang nagwakas sa lahat ng anyo ng imperialismo. At ang tamang sagot ay letter B. Good job, everyone! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!